Lahat ay manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, napakabuting niyo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po, O Diyos, sa buhay na patuloy mong ipinagkakatiwala sa amin. Samahan kami ng iyong banal na Espiritu upang patuloy na pagbulayan, O Diyos, ang iyong mga salita. Tulungan mo po kaming maunawaan ang mga ito upang maging kalakasan ng aming buhay pananampalataya at patuloy na magamit sa paglilingkod para sa inyo. Maraming salamat po sa presensya ng bawat isang naririto. Patuloy ngang mangusap po kayo sa amin. Ang mensahe mo, O Diyos, ang siyang dalhin mo sa amin ngayong umaga sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Maraming maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, ang ating pag-aaralan po ngayon ay patungkol sa isang sermon ni Jonathan Edwards na pinamagatan pong Sinners in the Hands of an Angry God. It was the famous sermon ever preached in America during his days. Sige, tingnan po natin ano yung nilalaman ng kwentong ito na mag-i-inspired sa buhay natin bilang mananampalataya. Tingnan natin sino si Jonathan Edwards. Jonathan Edwards was an African revivalist, preacher, philosopher, and congregational theologian. He was born on October 5, 1703 in East Windsor, Connecticut, British America. He was the fifth of 11 children and only son of Timothy Edwards and Esther Stoddard. So ang mga magulang niya ay mga lingkod ng Panginoon, both sides, parents, ang mother at ang father niya, na si Timothy Edwards and Esther Stoddard. So he entered their college in 1716 at just the age of 13. And she was married to Sarah Pierpont with 11 children also. 11 silang magkakapatid. At the same time, 11 din ang naging anak niya. Si Sarah, si Jerusa, si Esther, si Mary, si Lucy, si Timothy, Susanna, Eunice, Jonathan, Elizabeth, and Pierpont. So he was the third president of Princeton University. Pero hindi siya nagtagal dahil namatay siya sa sakit na smallpox during those days. He was well known for his many books such as The End for Which God Created the World and the Life of David Brainerd, which inspired thousands of missionaries through the 19th century, and Religious Affection, which many Calvinist evangelical still read today. So, a writer din siya. So, nung pumasok siya sa school, na-involved din siya sa pag-aaral tungkol sa science. Pero dahil siya ay lumaking sa Christian family, nakuha niya or sumunod siya doon sa yapak mula sa kanyang grandfather, grandmother, ang kanyang parents hanggang sa kanyang hanggang sa kanya na-encourage siya na pumasok din sa ministry at nagsulat ng maraming libro. At ito yung ilan sa mga libro na kanyang isinulat na hanggang ngayon ay ginagamit, hanggang ngayon ay nagiging inspirasyon sa mga Calvinist evangelical na kanilang ginagamit hanggang sa kasalukuyan. So, isa ito doon sa mga sermon na kanyang
ibinahagi. So, ito po yung nilalaman ng sermon niya. So, ang title niya ay Sinners in the Hands of an Angry God. Ginawa din pong book ang message na ito. So, the preacher was Jonathan Edwards, pastor of the Congregational Church in the Northampton, Massachusetts, and the future president of Princeton College. The date was Saturday, ngayon po, July 8, 1741, and the place was Enfield, Connecticut, where Edwards had been invited to speak. Enfield was not a religious place. The Great Awakening has touched surrounding towns, but not Enfield. In fact, Christians nearby feared that God would pass them by because of the liturgy of the folk of Enfield. So, maaaring marami ng mga tao, ang preacher, evangelist, ang nag-preach sa Enfield, pero ang mga tao ay tamad. Ang mga tao ay hindi nakafocus doon sa kung ano yung gustong gawin ng Panginoon sa kanila. Marami ng mga great awakening na nangyayari sa paligid nila, pero not in that place. Pero na-invite si Jonathan to speak there. As the crowd entered the meeting house to hear Edwards speak, it was with curiosity and nonchalance. Then Edwards began to speak. He did not sound like the evangelist of today. He wrote out his sermons word for word and then usually read them. So meron siyang manuscript at binasa niya iyon doon sa congregation. Listening to Edwards was like listening to a lecturer who made his case in an event-tempered, intellectually demanding style in which he tried to develop each step of his argument logically. The title of Edwards' sermon was Sinners in the Hands of an Angry God, and his text was Deuteronomy 32:35. According to King James Version, their foot shall slide in due time. Edwards explained his text as he that walks in slippery in every moment liable to fall. He cannot foresee one moment whether he shall stand or fall the next. And when he does fall, he falls at once without warning, which is also expressed in Psalm 73:18 and 19. Surely thou these set them in slippery places, thou cast them down into destruction. How they are brought into desolation as in a moment. So the bow of God's wrath is bent, the arrow made ready on the string, and justice bends the arrow at your heart, and strains the bow, and it is nothing but the mere pleasure of God, and that of an angry God. Without any promise or obligation at all, that keeps the arrow one moment from being made drunk with your blood. Thus, all you have never passed under a great change of heart by the mighty power of the Spirit of God upon your souls. All you that we never born again and made new creatures and raised from being dead in sin to a state of new and before altogether an experienced light and life are in the hands of an angry God. And now you have an extraordinary opportunity. A day wherein Christ has thrown the door of mercy wide open and stands calling and crying with a loud voice to poor sinners. A day wherein many are flocking to him and pressing into the kingdom of God. Many are daily coming from the east, west, north, and south. Many that were lately in the same miserable condition that you are in are now in a happy state with their hearts,
filled with love to Him who has loved them and washed them from their sins in His own blood, and rejoicing in the hope of the glory of God. So, ayun po yung content ng message ni Jonathan Edwards. As Edwards preached, members of the audience cried out, "What shall I do to be saved? I am going to hell." Some crowded towards the pulpit begging him to stop. At one point during the sermon, there was so much noise that Edward asked everyone to be quiet so that he could be heard. He ended the sermon by saying, "Let everyone that is out of Christ now awake and fly from the wrath to come." The wrath of Almighty God is now undoubtedly hanging over a great part of this congregation. Let everyone fly out of Sodom, haste and escape for your lives. Look not behind you, escape to the mountain, lest you be consumed. The title town of Enfield was never the same. Okay. So, iyon po ang buong content nung message ni Jonathan Edwards. Kung mapapansin po natin, yung kanyang message ay patungkol doon sa kung ano ang mangyayari sa isang tao kung hindi niya kikilalanin ang Panginoon sa kanyang buhay, no? Sa mga preacher po, napakadaling mag-preach about the love of God. Opo, about sa blessings ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Napakadali pong mag-message noon doon sa mga miracle na ginagawa ng Panginoon sa mga buhay natin, sa mga buhay ng mga Kristiyano. At mapapansin natin, ang daling mag-message ng mga ganong mensahe sa congregation, sa lahat ng lugar. Ang isang preacher at ang mga tao ay nagagalak, natutuwa kasi pinag-uusapan yung mga blessings na ibibigay ng Panginoon sa kanila. Pero kung tatayo ang isang preacher at magpipreach siya patungkol doon sa kung ano yung mangyayari sa buhay ng isang tao kung hindi niya kikilalanin ang Panginoon, ay napakahirap, sapagkat iniisip ng preacher kung paano niya i-deliver ito sa mga tao na hindi sila masasaktan, na hindi sila magtatampo, sapagkat ang katotohanan ay napakahirap tanggapin, lalo na sa mga tao na hindi talaga nakakakilala kay Kristo. Pero makikita natin dito sa message ni Jonathan Edwards, sa kanyang pagtayo, sa kanyang pagbahagi ng mabuting balita, hindi niya tiningnan kung ano yung sasabihin ng mga tao. Ito yung sinabi ng Panginoon sa kanya na sabihin sa mga tao na kapag hindi sila tumalima doon sa kagustuhan ng Panginoon, kapag hindi sila nagbago, hindi sila nagpa-born again, hindi sila uh, hindi nila iniwan o iiwan ang kanilang buhay na makasalanan, ano po ang mangyayari sa kanila kapag ayaw nilang maranasan yung liwanag na nagmumula sa Diyos, no? God is a God of love, at the same time God is a God of justice, no? So ibig sabihin lahat ng mga ginagawa ng tao ay mayroong consequences
sa kamay ng Panginoon, sa harapan ng Panginoon. Kaya itong message ni Jonathan Edwards nung sabihin niya sa mga tao, yung reaction ng mga tao, makikita natin kung paano o kung gaano nila gustong maligtas. Ito po yung sigaw nila, "What shall I do to be saved?" Katulad nung ginawa ni Peter, nung magsimulang mag-preach si Peter, mababasa natin sa Book of Acts. After niyang mag-preach, anong tanong ng mga tao? Ano po ang gagawin namin para maligtas? Dahil ayaw nilang maranasan yung wrath of God. Gusto nilang maranasan yung eternal life. No? At yung mga tao, ang sigaw nila, "What shall I do to be saved? O I am going to hell." At yung iba gusto nilang pahintuin siya doon sa pagme-message. But he ended the sermon by saying, "Let everyone that is out of Christ now awake and fly from the wrath to come." So, ibig sabihin na ang Diyos ay nagbukas ng pintuan para sa lahat. So, kailangan ay tanggapin, kailangan ay pumasok. Sa Revelation 3:20, ano po ang sabi? Nakatayo siya at kumakatok. At sino man ang magpapapasok sa kanya ay makakamtan nila yung buhay na walang hanggan. So, yung message na yon ang nagpabago doon sa uh, buhay ng mga tao sa Enfield. So, since that day, tinanggap ng mga tao na nandoon sa iglesyang yon ang kaligtasan na mula sa Panginoon. Kaya instead na yung wrath of God ang maranasan nila, ano po yung naranasan nila? Yung pag-ibig ng Diyos. No? The wrath of Almighty God is now undoubtedly hanging over a great part of this congregation. Let everyone fly out of Sodom, haste and escape for your lives. Look not behind you, escape to the mountain, lest you will be consumed. That little town of Enfield was never the same. So, kapag tinanggap ng mga tao ang salita ng Panginoon, kapag tinanggap ng mga tao ang Panginoon bilang sarili nilang Panginoon at tagapagligtas, ang buhay nila ay hindi na katulad ng dati. Babaguhin ng Diyos ang kanilang buhay, i-direct ng Diyos ang kanilang buhay according doon sa kung ano yung itinalaga ng Diyos para sa kanila. So nagkaroon ng great awakening sa Enfield after that message ni Enfield. Maaaring natakot sila doon sa kaparusahan na ibibigay ng Panginoon sa kanila. Pero nakita nila from that wrath of God yung love ng Panginoon sa kanila para ay maligtas. So ito po yung reflection noong devotional material natin. Why do you think this sermon is so well known? Do you believe that God is angry with you? Or are you among those whose sins have been washed away in His blood? We all need to flee to Jesus from the coming wrath. At yung Bible verse na pagbubulayan natin, they cried to the mountains and the rocks, "Fall on us and hide us from the face of the one who sits on the throne and from the wrath of the Lamb. For the great day of their wrath has come, and who will be able to survive?" According sa Revelation chapter 6 verse 16. So pagbulayan po natin itong message ni Jonathan Edwards at kung ano yung uh, mensaheng gustong dalhin para sa atin. No?
Not only the preachers, lahat tayo po ay uh, tinawag ng Panginoon upang ibahagi ang mabuting balita para sa iba nang sa ganun hindi maranasan ng mga tao yung wrath of God, kundi maranasan nila yung love of God through Jesus Christ sa ating kasalukuyan na panahon. So, dito po nagtatapos yung ating devotion for this morning. Kung meron pong gustong mag-share about dito sa reflection bago po tayo pumunta sa ating pagpapanalanginan. Why? Hello? Hi po. Sige po Hello? at Nanay Conchita. Good morning. Morning. Why do you think this sermon is well known? Talagang, kung ikaw ang makarinig nun, nakakatakot. Kung talagang pakikinggan mo ito. No? Right? So, sino nga ba ang hindi matatakot sa maaring mapunta ka sa impyerno, no? To rise to wrath of God, maranasan mo yung galit ng Diyos. So, siyempre, may takot, pero may takot, pero may pagpapahalaga. Alright. So, being, kung nalaman mo na meron palang kaparusahan, siyempre, you will be remorseful. Magkakaroon ka ng kagaya nga ng sinabi ni John the Baptist, repent, for the kingdom of God is at hand. So, habang may pagkakataon, natural, kailangan natin na we grasp the opportunity. We take the opportunity na magbakasakali tayo na maligtas tayo, makaranas tayo ng kaligtasan. Why not? Di ba? Why not? So, eto mga kapatid, totoong yung mga sermon na yan, maalala ko yung mga sermon ng tatang ko noon parang mga ganon alam mo, sabi ko pa nga doon sa tatang ko, tinatakot mo yung mga tao. Bata pa ako noon, ha? Tinatakot mo yung mga tao, tatang, bakit ganon? Sabi ko. Alam mo yung reaction lang ng tatang ko. Pagka daw, when I become mature, a little bit of mature, maiintindihan ko daw yun. Yun lang ang sabi niya. Bakit kailangan takutin ang mga tao? Yung pala, because he is evangelist yung atang ko kasi. Kaya ganun. Hindi na kasi uso sa ngayon yung nag-aaltar ko Pagkatapos ng ganun na pananakot na may konting pananakot, mag-aaltar ko at makita mo yung submission ng mga tao. Submission ng mga tao ako noon. Habang yung tatang ko nagtatawag ng mga taong ganun, alam mo, naiiyak siya. Alam mo na, hindi, naiiyak din ako pero hindi ako naiiyak tungkol doon sa reason why my father was because naiiyak ako dahil umiiyak ang tatang ko. Bata pa ako noon. Pero ngayon ko lang nananamnam the reactions na habang may mga tao na nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Kasi ang sabi ng tatang ko soul winning. It's the soul winning that I have promised to God. Kaya ganun. So, sana, kayong mga pastor, hamon sa inyo yan. Malaking hamon sa mga humahawak sa pulpito kung paano natin gawin ang kagaya ng hamon ni Edwards na yan, na
isang malaking forewarning. Yung binabalaan, okay? Binabalaan niya yung mga tao. So meaning that is a reality. Di ba? Nasa Biblia yan na sinasabi na time will come, time will come. Repent for the kingdom of God is at hand. Ayan. Mga kapatid, salamat. Salamat din po, Nanay Conchita. Po. Meron pa pong gustong mag-share? Hamon po Ako sa po. lahat ng mga pastor at sa Ako ating po. edad. Sige po. Teka, naririnig niyo po ako. Opo, Ate Lydia. Hindi ko napakinggan, bagamat hindi ko napakinggan ng buo kasi nagpunta ako ng CR. Pero ang ano ko dito, ang reflection ko, nakita ko yung pagmamahal ng ating Panginoon na hanggang ngayon ay hindi siya tumitigil na pagtawag sa atin. Hindi niya hinahayaan na manatili tayo doon sa pagkakasala na kung saan tayo nandun sa kadiliman. Ganun pa man, panay yung panawagan niya. Hindi tumitigil po yung panawagan niya na tayo ay magsisi, mag ano, magpatawad, tawag diyan, sa kanya, sumurrender sa kanya. Talagang ganun na lamang. Kahit na nung pa, no, ang dami na niyang patuloy pa rin siyang kumakatok, patuloy pa rin siyang nananawagan sa atin. Teka po, sandali ha. Nalolobat po ako eh. Habang kinukuha po ni Ate Lydia yung kanyang charger sa laptop. Baka meron pa po. Magdagdag lang ng konti. Yan na po. Kaya Ate Lydia. Okay na, kinuha ko lang sandali yung Kasi naalala ko yung pinag-usapan namin, yung sharing namin dun sa care group. May experience, ito napanood daw niya sa tawag dito, sa YouTube. Isang karanasan nito, nandun nabingit siya sa kamatayan at inalaw siya ng Panginoon na mapunta siya. Experience po ito, testimony po ito, talagang nangyari daw po. Kung ano yung nangyari kay Rebecca Baker ba tawag doon, yung napunta po sa impyerno. Ito rin po, siya rin po ay napunta siya sa impyerno. At doon nalaman niya na bakit siya nandoon. Hanggang doon yung bago siya mamatay, sabi niya nga ganun, hindi siya humingi ng tawad, hindi po siya humingi daw ng tawad, hindi siya nagsisi, hindi, atheist po daw siya. Sabi nga ganun, hindi niya kinikilala ang Panginoong Hesukristo. Tapos hindi siya surrender, hindi po siya So, ang katapos-tapusan po nun, talagang nakita niya, na-experience niya kung ano yung nandun sa impyerno. At kung ano daw yung pagkakasala na ginawa natin dito sa mundo, yun ang isa-suffer mo daw doon sa impyerno na yun. So marami po siyang mga celebrity, mga kikilalang nakita daw po doon. Talagang natakot po siya. At doon po talaga sabi niya gano'n na suffer niya na yung bang hindi ka mamamatay. Although sobrang pain. At pinarealize din sa kanya ng Panginoon hanggang sa yung bang nakabangon na siya, na siya, na iniligtas din siya ng ating Panginoon. And then naging preacher po siya sa iba't ibang lugar ng panig at talagang sinishare niya doon. Yun yung ang ang ko dito, talagang ang Diyos ay gumagawa ng kaparaanan sa iba't ibang means or communication, sa iba't ibang media, sa iba't ibang para lang tayo ay
ay tumanggap, kilalanin siya. So nasa sa atin na kung ano yung pipiliin natin. Salvation ba o yung gusto mo nandun ka sa hell? Yun lamang po yung ano ko, mamimili po tayo. At marami naman sa atin na alam na natin ito. Kaya nga napaka-importante na ibabahagi din natin talaga yun sa lalo na doon sa mga hindi pa nakakarinig ng mga ganitong balita. Tama rin po yung sabi ni Ate Conchita. Noon nung ano po ako rin, isa rin po ako sa ano, lagi po akong nakatugon doon sa mga altar call. Lagi kong inaano po yun, lagi po tumatakbo sa altar call. Talagang napakaganda rin po noon, yung pag-invite. Ngayon po parang hesitant po yung mga tao, nandun na siguro sa mga upuan nila, doon na lang po sila tatayo, mananalangin. Pero iba rin po yung nandun sa ano, although alam naman natin God is everywhere, God is ano. Pero nasa sa iba't ibang conviction din po yun ng ano natin. Pero nung po akong nag-surrender talaga sa ano, talagang binigay ko sa ating Panginoon yung buhay ko, lumuhod din po ako. At isa po ako naging tumugon sa panawagan sa altar ko. Yun lamang po. Amen po. Salamat po. Sige po, bago po tayo pumunta sa prayer blast, sabay-sabay po tayong manalangin sa oras na ito. Ipanalangin po natin lahat ng mga preachers, lahat ng mga itinatayo ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon upang magbahagi ng mabuting balita, mga pastors, mga deaconesses, even tayo po, hindi lang sa pulpit, kundi tayo sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Ipanalangin din natin yung ating mga sarili kung paano natin maibabahagi, patuloy na maibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa iba nang sa ganun maranasan nila yung pag-ibig ng Panginoon, hindi yung parusa doon sa kung ano man yung ginagawa nila at magkaroon sila ng bagong buhay sa harapan ng Panginoon. Sige po, tayo po, kung able po tayong mag-unmute, let us unmute po at sabay-sabay tayong manalangin at pakiusapan po natin si Ate Finet na i-close po after 1 or 2 minutes ng prayer. I-close po ang ating devotion bago tayo pumunta sa prayer blast. Thank you po. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Salamat po. Sa oras na ito, O God. Minsan pa, Panginoon, kayo ay nangusap sa bawat isa sa tunay nga, Panginoon, na wala po kami magagawa sa aming sariling kapakanan, Lord, upang iligtas ang aming mga sarili, Panginoon. Sa kaparusahan, Panginoon, na talagang siguradong kasasadlakan namin, Panginoon, kung kami ay hindi tutugon, Lord, sa inyo pong pagtawag. Pagtanggap namin sa inyo bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Tanggapin namin, Panginoon, ang isang buhay, Panginoon, na masaya-saya at Mga miyembro, yung katapusan mga narito sa nakasama piling sa daybreak global sa international diyan sa kaharian mo, Panginoon. sila Sa nakas. Lord, Bigyan sila ng patawarin mo nga po kami bigyan tunay sila ng sa tapang. lahat ng aming Bigyan mga nyo sila ng kasalanan. katipuan na Narito, magagamit Panginoon, at upang may inaalay namin muli ang aming mga buhay Jesus. upang, Panginoon, kami gamitin mo. Lord, we pray for the pastors, sa deaconesses, Lord, lahat ng mga workers mo, mga manggagawa, Panginoon, na tinawag mo sila, itumugon naman, Panginoon, ng buong puso at itinalaga nila ang kanilang mga buhay sa iyo. Maraming salamat at ang bawat isa sa amin. Hallelujah. 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 Yes, Lord. Maraming salamat, Ama. Sa sandaling ito, Lord, tunay, Panginoon, na napakabuti mo. Tunay, Panginoon, na muli ang Banal na Espiritu ang nangusap sa amin, O God, Lord.
at sa isang katotohanan, Panginoon, na kailangan naming paniwalaan, kailangan naming tugunan, Panginoon, na hindi pwedeng ipinagsasawalang bahala namin, Panginoon, dahil ito mismo, Panginoon, ay nakasulat, Panginoon, sa inyong mga salita, Lord. At kung kami, Panginoon, ay tunay na sinasabi naming lumalakad kami sa katotohanan ng inyong salita, then ito, Panginoon, ay isang napakahalagang katotohanan na kailangan naming yung yung sa buhay namin, Lord, ay magawa namin na kailangan maging sigurado kami, Lord, na kami ay alam namin kung kanino kaming side. At ayun ay sa inyo lamang, O God. At alam namin, Panginoon, kung saan kami patungo at iyon ay ang inyong kaharian lamang, O God. Lord, ganun din, Panginoon, tulungan mo kami na ito ay maibahagi namin sa iba, O God. Lalong higit, Panginoon, sa mga taong dinadala mo sa amin, O God. Yung mga divine opportunities namin, O God, na ibinubukas mo sa amin, Lord. Tulungan mo kami na wag naming palalampasin ang mga ito, O God, na ibahagi ito sa iba upang malaman nila, Panginoon, ang katotohanan na ito, upang sila rin, Panginoon, ay magtanong ng katanungan na yun, Lord, what shall I do to be saved? Kaya, Panginoon, itinataas namin, Lord, muli ang mga manggagawa mo, O God, ang mga pastor, ang mga diakonesa, at lahat, Panginoon, kami na tinawag mo, Panginoon, upang gampanan ang napakahalagang bahagi ito, Lord, na aming pananampalataya, na kami ay mag-akay ng mga kaluluwa, Panginoon, papunta sa inyo upang ikaw lamang, Lord, ang mapapurihan. At ang aming mga at ibang mga tao, Panginoon, kung hindi pa man sila nakakatanggap sa inyo, Lord, ay hindi mapupunta, Lord, sa kapahamakan, Lord, kundi ang lahat, Panginoon, ang kalooban mo, Lord, at ang lahat, O God, ay maliligtas, O God. Kaya, Panginoon, habang may panahon pa, Lord, tulungan mo kami at na ito ay ipahayag sa iba, O God, na tunay nga na ikaw ay isang Diyos na mapagmahal. Tunay nga na ikaw ay isang Diyos na mapagpatawad. Tunay nga na ikaw ay Diyos na mapangunawa. Subalit, ikaw din, Panginoon, ay ang Diyos, Lord, na bagaman ayaw mong mapahamak ang inyong mga anak, O God, ang mga tao, ay nandoon din, Panginoon, sa katotohanan ng inyong salita, Lord, na darating ang panahon, Panginoon, na sa katigasan ng puso ng mga tao, Lord, ay darating ang panahon, O God, na kami masasadlak, o ang mga tao ay masasadlak, Panginoon, sa isang kalagayan na hindi na nila pwedeng takasan pa. Kaya sa mga panahon na ito na, this is the moment, the time is now, Lord. Kaya tulungan mo din kami, Panginoon, na nakakaalam nakaranas ng ganitong ng kaligtasan mo, O God, na ito ay maipahayag namin, Lord, upang ang Great Commission mo, Lord, sa bawat isa sa amin ay magampanan namin ng lahat ng tao, Panginoon, ay makarinig ng inyong mabuting balita ng kaligtasan. So, Lord, maraming salamat, Panginoon. Thank you for reminding us. Thank you for once more challenging us. And thank you, Panginoon, for helping us, Panginoon, to look back into our lives. Kung sigurado ba kami, Lord, napakaraming mga Kristiyano na kapag tinanong mo kung sigurado ka ba na ikaw ay ligtas, minsan, Panginoon, ay hindi nila masagot at hindi sila nagdadalawang isip. Kaya, Lord, kami, Panginoon, bilang mga anak mo, O God,
tulungan mo kami. We have to be sure that we are so sure. And when we are asked, we know what to answer. We know what our answer is. And that is that, yes, we are saved by the power of the blood of Jesus and by the power of the Holy Spirit through the amazing grace of our Lord Jesus. Amen and amen. Amen. Thank you po. Pastor Rory, prayer bless po. Thank you po. Sige. Salamat sa inyo pong pagkilos. Salamat, Panginoon, sa iyong patnubay. Salamat, Panginoon, sa iyong muling palalahad sa amin, Panginoon, bilang iyong mga anak, manggagawa man at mga kaanib miyembro. At dito, Panginoon, sa Daybreak Global at Daybreak International, that we have a great responsibility to share your gospel, the truth behind everything, Panginoon. Kaya dalangin namin, salamat po sa iyong salita. Salamat sa iyong pagbibigay ng katatagan, tapang, at patuloy na bigyan ninyo kami ng talino o wisdom na nanggagaling sa inyo. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Tito Cristina. Patuloy na kayo, Panginoon, ng patnubay sa kanya, magbigay ng lakas sa kanya, patnubay, Panginoon, kasama ng kanyang kabiyak at ang kanyang anak, at magiging anak ko Diyos. Alangin po namin, patuloy na kayo ang siyang pag-ingat at matnubay. Sinasalita po namin ang lubos na biyaya at patuloy na pinansyal na provisyon at patuloy na ang inyong salita ang patuloy na mangibabaw sa buhay niya, sa buhay ng bawat isa pong naririto, na ikaw ang siyang tumawag, ikaw o Diyos ang siyang tunay na kumilos sa aming buhay. Kaya sa aming pansamantalang paghihiwalay, narito po ang aming mga kamay, narito o Diyos ang aming buhay. Ang buong pagkatao namin ay aming inaalay sa iyong tanging pangalan upang inyong gamitin, upang may pahayag ang iyong salita sa lahat ng aming makakasalamuha. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen. Tanggapin po natin ngayon ang pagpapala ng Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo at sa kanyang salita na kanyang tiniklara sa Numbers chapter 6, verse 24-26. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen. Amen.